Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagbaba ko ay naabutan ko si Alejo at si Isabel sa may sala. Katatawag lang ni John at excited na daw itong umuwi kaso hindi kami magpapang-abot bukas dahil aalis ako bukas ng alas 4 ng madaling araw. Dumiretso na rin ako sa kusina habang andun pa si Mama, Papa at si Lola. Si Paulo, hindi ko alam kung saan ito nagpunta ng ganito kaaga. Alora, sumama ka na lang sa amin pabalik sa ospital. Apo, Ma. Iha, are you okay? Your eyes seems puffy. Sabi ni Papa Jonas habang hinihigop nito ang kape. Okay lang po pa. Good morning, Mommy. Can we have some brownies, please? Tumakbo si Alejo palapit sa akin at yumakap sa mga binti ko. Napangiti ako at hinalikan ang noo nito. Yes, boss. At agad itong nagbalik sa sala kaya dali-dali rin ang kilos ko na gumawa ng request nito. Bukas na tayo magsisimula, Alora. Don't forget to get home early tonight para maaga tayo bukas. Sabi ni Mama. Opo, Ma. Noted po. Where's Paulo? Tanong ni Lola. Kakaalis lang. Dumaan daw yung si Queenie. Kaya ayun, Mama. Lumipad pagkatapos magpaalam sa bata. Napalunok ako ng laway sa sinabi ni Mama Gracia. Okay, fine. Hindi ako dapat magselos baka naman ito na ang babaeng sinasabi nitong papakasalan nito pagkatapos ng annulment namin. Get hold of yourself, Alora. Iha, babalik ka pa ba sa Seattle? Are your studies okay? Tanong ni Papa habang nagmamasa ako ng mga ingredients ng brownies. Babalik pa ba ako dun? Andito ang anak ko at hindi ko madadala dun pero paano naman kapag bigla nilang nagbago ang ihip ng hangin at pagtripan na naman akong takutin ni Paulo at Mama Gracia na ipapakulong nila ako? Ayokong pagdating ng panahon na ikakahiya ako ni Alejo dahil wala akong kwenta o di kaya ay paglaki ni Alejo ay tatawagin siyang walang silbi ang ina nito dahil walang alam sa trabaho? Titiisin ko na lang? Opo pa. Nagkausap na kami ni Alejo na babalik muna ako doon para sa internship ko. Pagbalik ko from voluntary mission ay baka babalik muna ako doon. Natahimik silang tatlo sa sagot ko. Iiwan mo ang bata? Tanong ni Mama. Para na rin may panahon si Paolo sa bata, Ma. Gusto mo bang dito ka sa ospital mag-i-intern? Napangiti ako sa sinasabi ni Mama. Opo naman, Ma. Malapit lang ako kay Alejo kapag dito ako mag-i-intern. Oh, I remember Blast Parker. Anak pala siya ni Dr. Ismael Jonas. Why don't we recommend them para naman may experience sila sa ospital natin? Hindi naman tayo nahuhuli pagdating sa technologies and in our services. Okay, we'll find some ways to that. Sabi niya at lihim ako nagpapasalamat sa kanila. After 15 minutes ay natapos ko na ang brownies at naganda para sa maliit na batang mahilig sa brownies. Hindi mahilig sa sweets ang tatong doktor, kaya sapat lang ang ginawa ko para sa 2 paslit. Para kay Ate Isabel and para kay Alejo. Dahan-dahan, mainit pa yan. Alejo, you careful. Sabi ko habang isa-isang nilagyan ng mga plato nila ng brownies na requested ni Alejo. Busy ang dalawa sa pag-drawing sa sala dahil binigyan nito si Isabel ng drawing at coloring book ng dala nito. Malamang nagpapabida ito sa artwork nito. Thank you, Mommy. Thank you, Tita. Sabi ni Isabel. Magandang bata si Isabel at bahagi talaga sa kanya ang pangalang Isabel. Matalino din ito at matangkad din ang batang babae. Masasabi talagang hindi yun nakukuha kay Jing. Actually, walang features ni Jing. Matangos din ang ilong ni Isabel at maputi ang kutis tamang alaga lang ni Jing at ng mga magulang nito. At kulot ang dulo ng mahaba nitong buhok at crush. Ang ganyang style. Sobrang haba na rin ang buhok ko na hanggang baywang na at wala pa akong panahon para ipagupit ko ito kapag may pagkakataon na siguro. Alejo, papasok sa work si Mama. You behave here, ha? Yes, Mommy. I love you. Sabi nito kahit anong sabi ko na Mama ang tawag nito ay sinusunod pa rin nito ang sinasabi ng ama. Love you too.
Binigyan ko sila ng tig-iisang baso ng fresh milk at nagpatuloy sila sa ginagawa nila. Mamaya na yan. Sila ang magkakatuluyan. Tingnan mo nga ate Tsaka ang gandong lahi lang Sabi ni Jing na parang kinikilig pa talaga habang pinagmamasdan ng dalawa. Si Jing ang pinili ni Paolo para maging yaya ni Alejo at tuwang-tuwa naman si Jing dahil aliw na aliw nga daw siya kay Alejo. Napatingin ako sa dalawang bata. Malay natin. Pero masyadong bata pa para mag-isip ka ng ganyan sa dalawang bata. Mamaya niyan, playboy ang anak ko. Nako, wag mo lang sisisihin kung marami yung ide-date. Malabang playboy talaga yan sa gwapo niyang yan. Maraming babae ang maghahabol panigurado. Tsaka, hindi ko na lang irereto si Isabel sa anak mo. Dahil paniguradong maraming magaganda babae ang aagaw sa atensyon ng anakis mo. Papasok ako sa trabaho. Mag-ingat kayo dito, okay? Okay, ate. No problem. At nagsalute pa ito sa akin. Pumanhik na ako para magbihis. Pinili ko ang uniform na binigay sa akin ng admin kahapon at dali-daling bumaba. Nahihiya pa ako nang nasa sasakyan na sila mama at papa. Mommy? Tumawag sa akin sa Alejo na nasa katabi ni Lola at tumapit ako sa kanya para halikan ito. Bye, sweetie. See you later. Be a good boy. Got it? Yup. Take care, Mom. Yup. Lola, alis na po ako. At nagmano ako sa kanya at kinaya naman ako ng dalawang bata kaya napangiti ako. Sumakay ako kaagad sa front seat at umalis na kami. Pagdating namin ay dumiretso na kami sa admin at pina-fill in na naman ako sa mga may nag-absent na empleyado. Wala nang interview dahil approved kaagad ni Papa Jonas na habang andito ako ay magtatrabaho ako with pay kahit nursing student pa lamang ako. Practicing daw ang tawag nito. Anong alam ko sa kanila ang batas. Okay lang, hindi naman mahirap ang trabaho ko dahil ang gagawin ko lang ay ibibigay sa mga assigned doctors para magpapirma. Binasa ko ang listahan at kahit anong iwas ko ay talagang dadaan din ako kay Dr. Paulo Madrigal Benitez, PhD. Paulo's point of view. Natatapos lang ng may nagpapacheck up, kaya lumabas muna ako para magpahangin pero bigla na lang may humatak sa braso ko at si Queenie na naman. Yung utang mo po. Pa-innocent ang sabi nito. Inakbayan ko ito at tumagikik lang ito. Kamusta ang check-up mo? Heist, sabi ng doktor may kaunting galos ang tiyan ko. Akala ko mamamatay na ako kaya tinaanan talaga kita kanina para ma-priority din ako. Ginulo ko ang buhok nito. Nang aabuso ka na po? Bulong ko sa kaniya at tumawa ito ng malutong. Pinsan mo Hello! Napalingon ako at nakita ko sa Alora na nakatingin sa amin ni Queenie. Abot-abot ang kaba ko. Wait, ano ngayon kung titingin siya? Wala naman kaming ginawang masama ni Queenie. She can't overreact, right? And why the hell did she wear that uniform? Nagtatrabaho ba siya dito kaagad? Dito ba siya mag-i-intern? Wow! Hello din, sabi nito. Pasensya ka na. Alam mo naman itong boyfriend ko masyadong namiss ako. Sabi ni Queenie and I swear, sarap ilagay sa basurahan nitong si Queenie. Bakit ba ako pinangangalandakan nitong boyfriend niya ako? Ganyan ba? Sweet. Bagay kayo. Sobra mo pong ganda. She said, bagay? Kami ni Queenie bagay? Actually, pupunta ako sa office ni Dr. Benitez dahil may ilalagay akong kailangan niyang pirmahan. Kalmang sabi nito, galing magtago ng selos ng babae na to Wait, purpose ka pala. Paano ka naging pinsan ng baby Paulo ko? Baby? Balo na ba tong si Queenie? Lihim kong kinurot ang siko ni Queenie pero hindi niya ako pinansin. Put that on my table. Sabi ko at tumango naman si Alora at nagpaalam ba kay Queenie. You go home now. Sinira mong araw ko, baby? Nababalo ko na yata. Bulong ko kay Queenie pero tumawa lang ito. Ang galing ko, di ba? Sabi mo, papaniwalain natin ang family mo na may girlfriend ka na. Kailan mo ba ako ililibre para tatahimik na lang ako? Ewan ko sa'yo. At dali-dali akong umalis at sinundan si Alora. She can't misinterpret it dahil halata naman nagbibiro lang si Queenie sa sinasabi nito. Hey man! Napalingon ako sa tumawag sa akin at si Hector yun, my best friend. Hey, kailan ka pa dumating? Sabi ko habang nakikipagkamayan sa kanya. Tiningnan ko ulit si Alora na lumabas na sa office ko. Bakit parang sumisikip ang dibdib ko na isiping malungkot ito dahil sa biro lang ni Queenie? Actually, Queenie is Hector's ex-girlfriend. At bakit sila seryoso nito ang joke na yon? Chicks yun
Napaangat ang kilay ko nang lingunin ko si Hector na tumingin din kay Alora, kaya tinulak ko ito. That's my wife, dude. Seryosong sabi ko sa kanya. Mabuti na ang magiging klaro para walang gulo sa kaibigan kong ito. Oh, I am sorry. Bakit hindi ako imbitado sa kasal na yan? Siya yung sinasabi ko sa'yo. Sabi ko at pumunta ako sa office ko ulit at sumunod rin naman si Hector. Wow! Alora? Wow! After 4 years! Yeah! Tsak, ano bang ginagawa mo dito? Tsak, sinamahan ko ng kaibigan ko. So tell me, what happened ng pagbabalik niya? What else? That's all. Mag-isawa pa rin kami. Para itong natalo sa loto at papagsak na umupo sa sofa. So, you must be so aggressive, imagine, 4 years. Bakit hindi na lang kayo ulit magbalikan ni Queenie at na maging okay kayo? Kesa naman magiging nosy ka dyan, di ba? Dream on! Bakit naman kami magkakabalikan kung meron na akong bago? Goodness, bayaan na natin ang babaeng ma-pride. So tell me, nakabuo na ba kayo ng nagbabalik mong misis? Halakhak nito. Sus, as if hindi nagiging tanga noon sa babae. Pinagsasasabi mo, may 3 years old sana nga ako nang walang kaalam-alam? Sabi ko sa kanya at muli ay para itong nabuhayan ng dugo sa balita. Shit! Yeah. Where the fuck did she hide at talagang umabot ng 4 years? Motherfucker, bro. Itanong mo na lang kay Harold, nakakainis kayo magkapatid kayo? Hindi ito nakapagsalita na biglang nag-ingay ang cellphone nito. Hindi na ako magtatagal. Baka tapos na sa check-up ang kaibigan ko. Tumayo ito at dali-daling lumabas ng silid ko. Paniguradong babae ang tinutukoy nitong kaibigan. Nagkasala na naman ang loko. Sa pag-iisa ko ay naisip ko na naman si Alora. I should explain no. Why the hell would I explain it to her? Tumayo ako at dali-daling lumabas at tinanap siya. Actually, I paid her to come to my office right away. Wala pang 10 minutes, ay kumatok na ito sa labas na halatang tumakbo pa dahil hinihingal ito. Yes, Doc? Sabi nito. Yeah, pinatawag kita dahil maikaklaro lang ako sa nakita mo kanina. Nakita kong umiwas ito ng tingin at nakatutok lang sa sahig. Alora's point of view. Yung nakita mo kanina? Naalala mo naman siya, di ba? Tanong niya at mabilis akong tumangok. Paano ko malilimutan yung girlfriend niyang maganda? Matangkad ito at maganda at sobra nilang bagay. Masakit para sa akin dahil nagsaselos pa rin ako pero wala na akong magawa dahil alam ko naman kung saan ako lulugar. Ang surrogate mother ay surrogate mother. Hindi na sana ako mag-explain kaso kailangan kong iklaro sa iyo that you are nothing to me. Whether I cheat or not, it's up to me. Tama? Tumango ako ulit. So, I am expecting from you na hindi mo gawing rason si Queenie para ilayo mo ulit sa Alejo sa akin. Same as, wala akong pakialam na nagka-boyfriend ka at natulog sa hotel na hindi ko alam gayong nasa bahay ang bata at iniiwan mo. Hindi ko alam kung ganyan ka bang klaseng ina sa anak ko kung saan ka man tumira. Napatingin ako sa kanya para sabihin na hindi ako nagka-boyfriend. Pagkatapos kong umalis 4 years ago at wala akong kasamang lalaki sa hotel na gabing pinalayas ako pero mahaba ng usapan. Magagalit na naman ito sa akin. Baka maging ground pa ito na ilayo niya sa akin ang anak ko. Wala kang sasabihin? Tanong niya. Ngayon lang ako magsasalita kaya lulubusin ko na. Alam ko kung saan ako lulugar, Paulo. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin. Mula noon hanggang ngayon ay alam ko sa sarili ko kung saan ko ilalagay ang selos ko. No, hindi ako dapat magsaselos dahil hindi yan nababagay sa isang surrogate mother. Ang surrogate mother ay surrogate mother at hindi ako dapat magagalit sa iyo pagdating sa isang babae. Kung naging attachment ako sa bata ay dahil ina rin ako. Kahit saang anggulo ay ako ang ina ni Alejo at ako ang nagluwal sa kanya. Kahit sabihin mo wala akong anak dahil binayaran niyo ako, ay hindi mabubuo sa Alejo kung hindi ako naging ina niya. Nagagalit kayo sa akin kaya tinatanggap ko ang parusang pinatong niyo sa ulo ko. Sinasampal? Pinagbintangan at pinalayas ako ay tinanggap ko dahil kulang pa yun sa nagawa ko. Basta wag lang makita ng anak mo. At bago niyo husgahan ang pagbubuntis ko at pagiging ina ko sa anak mo, ay sana naman naisip mo yung ibang babae na pumapatay ng sarili nilang mga anak sa sinapupunan nila para lang matawag ng mga dalaga at masabing walang krimen na ginawa. Hindi ko yan naisip kahit isang beses dahil mahal ko ang anak ko, Paulo. Hindi dahil ganito lang kababaw ang estado ng buhay ko ay makapagsalita ka ay parang napakalaking kasalanan lumaki kang mahirap. Pasensya na kayo kung nangarap din akong makapagtapos kaya ka...
Kaya kahit paano, yun yung rason kung bakit kita iniwan. Dahil bihira lang kumatok ang pagkakataon. Tawagin mo na akong gold digger. Pero nagawa ko lang yun dahil malaking utang na loob ko ang lahat kay Lola. At gusto ko siyang alagaan hanggang sa tumanda na ng husto ang lola mo. Kaya wag mo akong pinaparatangan. Kung anong klaseng tao ako sa ibang bansa na namumuhay ako. Pinahid ko ang luha ko at nakatulala siya sa sinasabi ko. Hindi ko na siya hinintay na sumagot pa dahil lumabas na ako sa silid nito. Sobra na. Sobrang sakit na niyang magsalita sa akin kaya tumakbo ako papunta sa rooftop at doon ko inilabas lahat ng masasakit na dinadamdam ko. Paratangad na ako at lahat, wag lang ang pagiging ina ko sa anak ko dahil ginawa ko ang lahat para mapabuti ko ang pagpapalaki kay Alejo. Sobrang dali lang tawagin ang pagiging batang ina pero ang gampanan ng responsibilidad bilang magulang sa anak, hindi yun madali. Sigaw ko sa abot ng aking makakaya. Sobra na kayo! Hindi ako pumatay ng tao para ganitong itrato nyo sa akin na parang mamamatay tao. Tumingin ako sa baba at nakita ko mga tao na parang mga langgam lang na naglalakad sa baba ng ospital. Kung tatalon ako dito ay paniguradong kahit nasa bukana na ako ng gamutan na to, ay hindi ako mabubuhay. Pero hindi ko gagawin yan para lang sa sinasabi niya. Meron akong anak na naghihintay sa akin na umuwi. Merong Alejo na nagmamahal sa akin. Pinahid ko ang luha ko at umupo sa bench ng ilang minuto. Nagpapasalamat na rin ako dahil nailabas ko ang saloobin ko sa kanya. Naiintindihan ko naman kung galit pa rin ito pero wag naman sanang umabot pa kung anong klaseng ina ako sa anak ko dahil hindi iyon madali. Ang ingay mo! Lumingin ako sa nagsalita at nakita ko ang isang doktor sa dulo na umiinom ng kape. Pa? Kaagad kong pinahid ang luha ko. At baka pagalitan ako ni Papa sa ginawa ko dahil lumalapit na ito sa akin. Umupo ito sa bakanting bench at nakadekwatro pa. I can tell na inaaway ka na naman ni Paolo. Sit down. Muestra nito at sumunod na naman ako. Naiintindihan kita sa ginawa mo at nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi mo pinabayaan si Mama. Actually, alam ko ang lahat dahil sinabi sa akin ni Mama pero 1 year na yata si Alejo noon. Napatingin ako kay Papa na mukha naman kasing seryoso sa sinasabi nitong alam ang lahat. Paano niyo po nalaman pa? Bakit hindi alam ni Mama Gracia? Dahil alam kong sasabihin niya kay Paolo kung nasaan ka. Bakit hindi kayo pumunta doon pa? His pictures are enough. Masaya ako na nag-aaral ka as well as maayos mong ginagampanan ng pagiging ina mo sa apo ko. Galit po ba kayo sa akin pa? Hindi. Naiintindihan kita sa desisyon mo. Hindi natututo ang isang tao, Iha, kapag palaging pilit pinaninindigan na mali. Kung naging desisyon mo ay ganun, hindi ako galit sa'yo. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ng Mama Gracia mo ng isang gabi. Mahal ka noon at dala lang yun ang emosyon niya. Di na ako nagpapakipot pa at niyakap ko si Papa Jonas ng mahigpit at pinahid ko na naman ang mga luha ko. Naiintindihan ko po pa. Tahan na. Tibayan mo lang ang loob mo. Alam ko namang malalampasan mo din to. Siyempre naman po. Mauna na ako. Ubus na eh. Pakita nito sa tasa nito na wala ng laman. Dito ako tumatambay kapag nag-iisip at pasalamat na rin ako dahil pumunta ka na rin dito sa wakas. Sabi niya at umalis na ito sa rooftop. Sobrang init ng panahon pero hindi ko yun nararamdaman dahil sa sobrang lakas ng hangin. Magandang tambayan dito, baka dito na rin ako tatambay during break time. Pag nag-intern na ako, 15 minutes more at bumaba na ako. Anong problema bro? Pukaw sa akin ni Knight. Wala naman. Sa katunayan, ay iniisip ko si Alora at hanggang ngayon ay hindi nawawala ang paninikip ng dibdib ko. Bro, alam mo bang buntis si April? Balita nito sa akin. Hindi ko narinig ang balitang yan. Ang alam ko lang ay divorce na ito kay Gail. Oo, buntis siya. Nakita ko siya, malaki na nga yung tiyan niya. Actually, kaya nga ako nandito dahil andun siya nakikipagtsikahan sa bahay. Buti at pinaalis ka ni Kyla. Pumayag naman. Nasa bahay naman ang yaya kaya wala akong ipag-aalala para sa baby namin. Naawa na nga ako sa misis kong yun. Nangayayat na sa pag-aalaga ng anak namin. Lalo na ngayon, nalilalagnat ang bata dahil sa ngipin nito. Sumagi na naman sa isip ko si Alora. Nasaktan ko ito kanina. Bakit ko naman nasabi yun at inaamin kong may mali talaga ako. Inisang lagok ko ang alak ko at nagsalin ulit. Galit ako sa kanya pero hinahanap ko ang presensya na sa tuwing
Wala ito sa tabi ng anak ko. Galit ako sa kanya pero gusto ko ang pakiramdam na katabi ko siya ng tulog. Ilang taon akong mangarap na makasama at makatabi siya and it took times bago ko siya nadala sa tabi ko. And I missed her son too much. I miss her body and I long to touch her just like last night. But I guessed, hindi ko na naman magagawa yun dahil galit ito sa akin dahil sa nabitawan kong mga salita.